Isa pong viral na post sa X ang nagpayanig sa buong XRP community. Maraming investors ang napaisip. Tapos na ba talaga ang panahon ng pag-iipon ng murang XRP? Ayon po sa post, papunta na raw tayo sa bagong yugto ng market kung saan mahirap nang makakuha ng malaking halaga ng XRP nang hindi gumagastos ng libo-libong dolyar. Sa madaling salita, nagbago na ang ekonomiyang ginagalawan ng mga retail investors at posibleng hindi na ito pabor sa kanila. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan ang ating unang katanungan ay ano po ba ang dahilan ng gulong ito sa XRP community? Ayan, sabi po rito, viral post on X has shaken the XRP community, sparking a heated debate about whether the golden era of accumulation has finally come to an end. The message, while short, cuts deep, urging retail investors to confront a new economic reality in which acquiring meaningful amounts of XRP may soon be out of reach. Ayan, paliwanag po natin yan. Pero tingnan po natin yung viral post na yan. Ayan po. Ay viral post mula kay King Valex. Yan, ang maikling mensahe po na ito dito sa X ay nagdulot ng malaking usapan. Maraming XRP holders ang nag-aalala dahil tila sinasabi nitong tapos na ang panahon kung kailan madali pang makapag-ipon ng coin or XRP. Sapagkat ang dating murang halaga ni XRP ay unti-unti nang nagiging hadlang sa mga bagong gustong pumasok. Dahil dito, napipilitan po ang mga retail investors na tanggapin ang bagong katotohanan na si XRP ay posibleng maging asset na para sa mga malalaking investors lamang. Sa market impact, kapag lumakas po ang paniniwala na tapos na ang accumulation phase, pwedeng magdulot po ito ng panic buying bago tuluyang tumaas ang presyo. Ngayon ay sinong nga ba itong si King Valex at bakit naging viral ang kanyang post na ito? Yan, ang sabi po rito ay crypto commentator King Valex took to X with a blunt statement that quickly gained traction. He wrote XRP will cost you $2,000 just to get 917 XRP. Normal working retail people are finished. Your accumulation time is over. Yan, si King Valex ay isa po siyang kilalang crypto commentator. At siya po ay nag-post dito ng diretsong babala. Ayon sa kanya, aabutin na ng $2,000 para makabili ng 917 na XRP. Sa ganitong presyo, anya, tapos na ang panahon ng murang accumulation para sa karaniwang manggagawa. Marami ang napaisip dahil kung dati ay kaya-kaya pang mag-ipon ng daang-daang XRP, ngayon ay kailangan mo ng gumastos ng malaki para makuha ang parehong bilang or amount. Sa market impact, ang ganitong uri ng pahayag ay maaring mag-udyok ng short-term buying frenzy dahil natatakot ang mga tao na mahuli sa susunod na pagtaas. Ayan, mahuli po sa susunod na pagtaas. Ngayon ay totoo ba na nagsasara na ang pinto para sa mga retail investors? Yan, sabi rito ay his words resonated with many, reflecting a broader sentiment that the window for cheap XRP accumulation, once taken for granted, may now be closing rapidly. King Valex post highlights an emerging divide between institutional power and retail accessibility as price dynamics shift in favor of large-scale buyers. Yan, marami pong sumang-ayon kay Ginoong King Valex. Ayon sa kanya, or ayon po pala sa kanila, parang sinasara na talaga ang pinto para sa maliliit na mga investors. Dati madali lang talagang magdagdag or mag-accumulate ng XRP sa portfolio. Pero ngayon tila napupunta na ang kontrol sa mga institution at malalaking wallet holders. Unti-unti na pong nawawala ang accessibility para sa mga ordinaryong investors dahil sa bilis ng pagtaas ng presyo. Kapag tuluyang na-dominate ng institution si XRP, mas magiging matatag pero mas mahirap din ang mabilis na kita para sa mga retail traders.
Gaano naman po kamahal ngayon itong sa XRP? Yan, sabi rito ay as of report time, XRP trades around $2.40, marking one of its strongest performances in years. The valuation means a bundle of 917 XRP cost roughly $2,200, slightly above King Valek's quoted figure. Still, his message stands. The affordability barrier is real. Yan, sa kasalukuyan, si XRP po ay naglalaro sa mga presyong $2.40. Isa sa pinakamataas na performance po niya sa mga nakaraang taon. Ibig pong sabihin kung bibili ka ng 917 XRP, aabutin po ito ng halos $2,200. Kahit bagyang mas mataas ito sa sinabi ni King Valex, malinaw po ang kanyang punto. Sobrang taas na ng presyo para sa karaniwang mamimili or buyers. Ang dating abot kayang halaga ay tila isang alaala na lang ngayon. Sa market impact, ang pagtaas na ito ay nagpapakita ng malakas na demand na maaari pong magtulak pa sa presyo lalo na kung magpatuloy ang buying momentum. Paano naman po nagbago ang halaga ni XRP sa mga nakaraang taon? Ayan, sabi rito, just a few years ago, the same amount of XRP could be purchased for under $400. This exponential rise underscores how price appreciation, while bullish for holders, simultaneously challenges new entrants. Paliwanag po natin yan. Nitong mga nakaraang taon, mabibili pa ang 917 XRP sa halagang mas mababa na $400. Ngayon po ay higit $2,000 na ito. Isang patunay na mabilis po ang naging paglaki ng halaga ng XRP. Bagamat masaya ito para po sa mga matagal ng holders, isa itong malaking hamon para sa mga bagong papasok. Ipinapakita po kasi nito kung paano po nagiging hadlang minsan ang tagumpay sa accessibility ng asset. Sa market impact, ang ganitong pagtaas ay indikasyon po ng matatag na trend. Ngunit kapag sobrang mahal na, pwedeng humina po ang bagong demand. Ano naman po ang papel ng mga institution sa bagong yugto ng XRP? Sabi po rito, recent trading data shows heightened institutional participation and rising liquidity at higher price bonds. Daily transaction volumes have surged, suggesting that large wallet players are increasingly active in the market. Yan, batay daw po sa datos, mas lumalakas na ang presensya ng mga institution sa market na XRP. Tumataas po ang liquidity sa mas mataas na presyo at dumarami na rin ang daily transactions. Ibig pong sabihin, mas aktibo na po ang mga large wallet players or whales na may kakayang gumalaw ng market sa isang pitik lang. Sa market impact, dahil po sa pagpasok ng malalaking investors, mas nagiging matatag ang presyo ng XRP pero mas tumataas din ang volatility sa maikling panahon. Ano naman po ang epekto nito sa mga maliliit na mga investors? Sabi rito ay this behavior tightens liquidity zones and drives micro volatility, making it harder for smaller retail participants to buy substantial amounts without a significant cost impact. Ayan, ang pagdami raw po ng institutional activity ang siyang nagiging sanhi ng masikip na liquidity zones. Para sa mga retail investors, mas mahirap na ngayong bumili ng malaking halaga ng XRP nang hindi naaapektuhan ang presyo. Ibig sabihin, bawat pagbili mo ay may mas malaki ng epekto sa market at pwedeng tumaas agad ang entry cost mo. Sa market impact, maaring humina po ang retail participation habang mas lumalakas ang institutional dominance na magbabago sa overall behavior ng XRP market. Ano naman po ang kahulugan ng professional market phase na kanilang sinasabi? Sabi po rito, these institutional inflows coupled with renewed optimism around Ripple's business developments and broader crypto market recovery have reinforced bullish sentiment. Yet they have also tilted the balance of accessibility, pushing XRP closer to what some call a professionalized market phase. Ayan, ang tinutukoy po na professionalized market phase dito
ay yugto kung saan mas kontrolado na ng malalaking kumpanya at professional na traders ang market. Sa tulong ng mga bagong project ng Ripple at pagbabalik ng sigla ng crypto market, lalong lumakas po ang kumpiyansa ng mga investors. Ngunit kapalit po nito ay mas mataas na entry barriers para sa mga retail buyers. Sa market impact, ang ganitong yugto ay pwedeng magbigay ng long-term stability pero binabawasan po ang wild price swings na madalas kinikita ng maliliit na traders. Ano naman po ang dapat nating gawin bilang mga retail investors ngayon? Yan, sabi po rito ay, ayan, for retail investors, it means smaller orders now translate to fewer tokens, and market order slippage can erode value faster than expected. Moreover, as posts like King Valix circulate widely, they can create psychological urgency, prompting impulsive buying that further accelerates short-term price spikes. Yan, para sa mga retail investors, kailangan ng maging mas maingat. Sa ngayon, mas kaunti na ang natatanggap mong tokens kahit pareho lang ang halagang nilalabas mo. Bukod pa rito, kapag mabilis kang sumabay sa hype, maaari kang makabili sa sobrang taas ng presyo. Kaya dapat ay planado po ang bawat entry, lalo na ngayong volatile ang market. Sa market impact, kung marami pong matatarantang buyers, posibleng magkaroon po ng short-term spike pero mabilis din itong bumalik kapag naubos ang hype. Paano naman po tayo makaka-adjust sa bagong realidad ng market? Yan, sabi rito ay while King Valek's tone may sound conclusive, his message serves as a critical reminder. Markets evolve and so must investors. XRP's multi-dollar valuation signals maturity, not exclusion. Yan, ang mensahe po ni King Valix ay hindi dapat ituring na katapusan, kundi paalala. Habang nagiging mature po ang market, kailangan din nating umangkop. Ang presyo ng XRP na nasa multi-dollar level ay simbolo ng paglago, hindi ng pagtatapos. Ang mga matalinong investors ay nag-a-adjust at hindi po natatakot. Sa market impact, kung mas marami pong traders ang matututong umangkop sa bagong dynamics, mananatiling malusog ang liquidity at tuloy-tuloy po ang adoption ng XRP. At bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay kung babalikan po natin, malinaw na nagbabago na ang mukha ng XRP market. Ang dating mundo ng retail-friendly accumulation ay unti-unting napapalitan ng institutional dominance at mas mataas na entry barriers. Pero hindi ibig sabihin nito ay sarado na ang pinto. Kailangan lang ng bagong diskarte. Tayo mga traders ay dapat pong maging mas matalino, gumamit ng tamang timing at magplano bago pumasok. Sa totoo lang, tapos na ang accumulation phase. Pero nagsisimula pa lang ang strategy phase. Ang mga marunong mag-adjust sa ganitong panahon ang siyang makikinabang sa susunod na yugto ng pagtaas ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.